guys! Good morning! Ako nga pala si Rosman Lumacob at ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-encode sa WPS gamit ang ating cellphone. How to encode in WPS using mobile phones. So ang video na ito ay para lamang sa mga beginners o baguhan. Hindi naman ako totally eksperto, pero sana ay may ma-share tayong kaalaman para naman may tulong tayo. So first step, kailangan mayroon kang apps na WPS. Halimbawa ito, hanapin natin yung apps na WPS. Ayan, makikita nyo naman yan, WPS. Kung wala kang WPS, pumunta ka sa Play Store at download mo yun. Dahil meron naman ako, i-open natin yan. So, antayin natin yan. Makikita nyo yan, yung plus, may nakasulat dyan na create. Pindutin mo lang yan. Ganyan. May lalabas dyan na doc, PPT, XLS, PDF, RISAM, TXT, scanner. So, dito tayo pupunta sa doc. Yan. So, yan makikita mo maraming pagpipilian dyan. Pero, may download mo muna yan bago mo yan magamit. So, dahil wala akong load, dito tayo sa most used, dito sa plus. Ayan. Ayan. So dito sa pag-i-encode, kailangan piliin mo muna yung size na gusto mong sukat. So ayan, dito ka magpipili. So meron dyan size na 6.5, 7.5, 8, 9, 10, 10.5, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21 hanggang dyan 72. So ako dito lang ako pupunta sa number 12. So yan. So dito na tayo. Unang-una is ang ating title. So ang ating title is dapat naka-bold yan. So paano natin yan i-bold? Nakikita niyo yung A na yan. So click mo lang yan, ganyan. Makikita mo yung B na yan, yan yung i-click mo ganyan. So magta-type ka na. Dahil title, kailangan capital letters lahat. So magta-type na tayo. Kinds of technology yung ating title. So para tanggalin yung bold na yan, is i-click mo lang yung letter B na yan ulit. Maalis na yun. So ayan na yung ating title. So para maganda tignan, kailangan i-center natin yan. So paano ba natin yang i-center? So pindutin mo lang to ganyan. Tapos scroll mo lang yan pababa. So makikita mo yan. So pindutin mo yan. Yun. Na-center na yan siya. Tapos, pagkatapos niyan, is balik ka na dito. Tapos, ibaba mo na. Ganyan. Tapos, pwede mo nang simulan yung discussion mo. So paano ba tayo maglalagay ng picture dyan? So nakikita nyo yan, yung parang gallery na yan. Pindutin mo lang yan at mapunta ka na sa iyong gallery. So mamili ka kung ano yung gusto mong i-insert na picture doon. Ngayon kung paano ba naman mag-insert ng table. So pindutin mo lang yan ganyan. So makikita mo yung
insert na yan. So scroll mo lang ng pababa. Yan. So makita mo yung table. Click mo yan. Yan. So ilan yung gusto mong linya ng table na gusto mong gamitin. Halimbawa dalawa, or 4, 5, ganyan. Tapos i-okay mo siya. Yun. Pupunta na yun doon. Ngayon, natapos na yung ating pag-i-encode. Paano naman siya i-save? So, makikita nyo yung done. Yan. So, click mo lang yan. Ganyan. So, na-save na siya. Yan, save. Ayun. So, yan na yung pangalan ng ating documents. Ngayon, isi-save na natin siya. Pindutin mo lang yung save. Yan. Okay na yun. So, ganun lang yung pag-i-encode sa WPS. Unang-una, dapat mayroon kang apps na WPS. Tapos, pumunta ka sa plus, yung may nasulat na create. Tapos, punta ka sa kay doc. Pindutin mo ulit yung plus. Tapos doon ka na mag-i-encode. Ngayon, dahil nakapag-encode ka na, kung gusto mong mag-insert ng picture, may makita kang parang gallery doon. I-click mo lang yun at mapunta ka na sa gallery. Ngayon naman, kung gusto mong mag-insert ng box, ay pindutin mo lang yung insert, tapos scroll mo lang, makita mo yung table. Tapos may pagpipilian doon kung ilang row yung gusto mong box na ilagay doon. Ngayon, naka-insert ka na, tapos ka na sa pag-i-encode, isi-save mo na siya, punta ka lang sa done. At masisave na siya. Dito lang nagtatapos yung ating video. Sana ay may napulot kayong aral or may natutunan kayo sa ating ginawang video. Sa muli, paalam!